Bilog ang buwan ng gabing iyon. Sumisilip sa likod ng naglalakihang mga ulap. Nagpapahiwatig ng isang gabing mapayapa sa gitna ng malawak na bukirin ng palay sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Mindoro. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga palay ang maririnig, kasama ang paminsang-minsang huni ng mga kwagwo. Tahimik na naglalakad si Salvador. Ang kanyang matipunong pangatawan ay bahagyang maaaninag sa gabing iyon. Ang pangarit na kanyang hawak, kumikislap sa mahinang liwanag ng buwan. Isang matalas na paalala ng kanyang tungkulin. 25 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mata nagtataglay ng karunungan na hindi akma sa kanyang edad. Ang karunungan ng isang albularyo. Hindi lamang sa panggagamot ng karamdaman ng kanyang kakayahan, kundi pati rin sa pagharap sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng pakaraniwang tao. Ang sariwang ani ng palay na kasalansan ng mataas sa gitna ng bukirin ay ang kanilang kabuhayan. Ang bawat butil ay pawis at pagod, isang pangako ng pagkain sa kanilang hapag. Ngunit ang pangakong iyon ay laging nasa panganib, hindi lamang sa mga magnanakaw na naglalayong nakawi ng kanilang pinaghirapan, kundi pati na rin sa mga nilalang na hindi nakikita. Ang mga anting-anting na nakasabit sa kanyang leg at braso ay bahagyang kumikislap sa dilim, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng matinding pagbabantay. Isang matalim na hangin ang humampas sa kanyang balat, nagdala ng kakaibang amoy na nagpatayo naman sa kanyang balahibo. Hindi ito amoy ng tao, hindi din ito amoy ng hayop. Ito ay amoy ng dugo at nabubulok na laman. Isang amoy na kilalang kilala ng kanyang matalas na pang-amoy bilang isang albularyo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Huminto siya. Kanyang tingin, matalim na naglakbay sa paligid. Sinisikap na tukuyin ang pinagmumula ng amoy. Sino yan? Ang kanyang titig, malalim at nagbabanta. Subalit tahimik ang paligid. Walang sagot. Tanging pagaspas ng dahon ang maririnig. Subalit alam niya, hindi siya nag-iisa. Ang mga anting-anting na dala niya dahan-dahang nag-init, nagpapahiwatig ng isang panganib. Sa di kalayuan, isang malaking anino ang kanyang naaninaw. Lumalapit sa kanya, subalit hindi nagmamadali. Tila ninanam namang kanyang pagkabahala. Sa paglapit ng nilalang ay nasiguro niya kung ano ito. Ito ay isang aswang. Ang pangangatawan ng nilalang ay balot ng maitim na balahibo. Ang mga kuko nito mahahaba at matutulis, tila mga patalim. Ang mga mata nagliliyab na kulay pula, nagbabagang nakatitig sa kanya. Ang mahaba nitong nguso ay bahagyang nakabukas na nagpapakita ng matutulis ng ngipin. Ang mahaba manipis na dila ay bahagyang lumalabas, tila naghahanap ng sariwang laman. Ang amoy ng nabubulok na dugo ay naging mas matindi na halos magpasuka kay Salvador. Ayan ka na naman, bulong ni Salvador. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, ngunit hindi maiaalis ang tensyon sa mga oras na iyon. Isang mababang ungol ang pinakawalan ng aswang. Isang tunog na magpapatindig sa balahibo ng sino mang makakarinig nito. Ang mga pulang mata nito ay patuloy na nakatutok sa kanya. Isang gutom na titi. Alam ni Salvador, hindi ito unang pagkakataon nagkaroon sila ng engkwentro. Ang nilalang na ito ay laging nagtatangka sa kanyang mga kabaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya na mas matindi ang gutom ng aswang. Mas agresibo. Kung gusto mo ng laban, pagbibigyan kita. Kanyang boses ay matatag, walang takot. Hinawakan niyang mahigpit ang kanyang pangarit. Ang matalas na talim nito ay handa nang humiwa sa laman ng halimaw. At ang aswang, tila ba nasihan sa kanyang hamon. Huminga ito ng malalim. Sa paghinga nito, mas lalong umalingasaw ang paligid.
Sa isang iglap, sumugod ang aswang. Ang bilis nito ay nakakagulat para sa laki ng kanyang pangangatawan. Ang mga matutulis na kuko nito umiwa sa hangin. Pinunterya ang dibdib ng kanyang katunggali. Ngunit si Salvador ay mabilis. Nakailag siya, sabay winasiwas ang dalang pangarit na nagdulot ng isang matinis na tunog habang ang talim nito ay sumasayad sa balahibo ng aswang at gumuhit sa kanyang laman. Ang nilalang ay umungol sa sakit. Ang bahagyang sugat sa braso nito ay naglabas ng maitim na dugo na agad namang sumingaw sa hangin. Ang aswang ay umatras ng bahagya. Ang mga pulang mata nito nagpakita ng galit. "Hindi ka basta-basta susuko, hindi ba?" Ani ni Salvador. Ang kanyang hininga ay mabigat. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ang mga nilalang na ito ay matitibay at ang kanyang mga anting-anting nagbibigay lamang ng proteksyon. Hindi kapangyarihan upang madaling talunin ang mga ito. Kailangan niya ng diskarte. Ang aswang ay muling sumugod, mas mabilis kaysa dati. Ngayon, ang mga kuko nito sa liig na ni Salvador nakapunterya. Muling umilag si Salvador, ngunit sa pagkakataong ito, isang kuko ang sumahid sa kanyang balikat. Nag-iwan ng mahabang hiwa. Ang sakit ay agad niyang naramdaman, ngunit hindi niya ipinhalata. Ang dugo ay dumaloy, mainit at malagkit sa kanyang balat. Hindi sapat yan. Ang kanyang boses bahagyang nanginginig sa pagsisikap na pigilin ang sakit. At sa pag-atake ni Salvador, pinuntirya niya ang binti ng aswang. Ngunit ang nilalang ay mabilis na tumalon palayo at pagbagsak nito ay kumahayod sa lupa ang matutulis na kuko na nag-iwan ng malalalim na marka. Ang aswang ay bigla ang muling tumalon at sa bandang likuran ni Salvador ito napunta. Mabilis na umikot si Salvador, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na suntok mula sa aswang ang tumama sa kanyang tagiliran. Nagpatalsik sa kanya at pasadsad sa lupa. Ang pangarit niya lumipad mula sa kanyang kamay, tumalisik sa malayo. Sobrang sakit ay halos hindi siya makahinga. Ang aswang ay lumapit habang maluwang ang pagkakangiti. Ang mahaba nitong dila ay lumabas. Dinilaan ang kanyang labi. Tila nananabik sa nalalapit niyang pagkain. Hindi pa tapos. Ang kanyang tinig ay halos bulong, ngunit puno ng determinasyon. Kahit nahihirapan, sinikap niyang bumangon. Ang kanyang mga anting-anting ay tila nagbigay ng ibang lakas. Sa kanyang isipan, kanyang narinig ang kanyang lolo. Ang tunay na lakas ay nasa loob mo, Salvador. Ang mga anting-anting ay gabay lamang. Sa isang iglap, bumangon siya. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa isang bato sa lupa. Ibinata niya ito sa mukha ng aswang. Ang nilalang ay umungol sa gulat at sa sakit nang tumama ang bato sa nguso nito. Ang sandaling iyon ang nagbigay kay Salvador ng pagkakataon. Kinuha niya ang pangarit habang hindi inaalis ang kanyang paningin sa nilalang. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Salvador. Ang kanyang boses ay malalim. Tila ba nagbabanta. Sumugod siya. Ang pangarit ay umikot sa kanyang kamay na tila ba isang ekstensyon ng kanyang katawan. Ang aswang ay bumawi mula sa pagkabigla, ngunit huli na. Ang matalas ng talim ng pangarit ay humiwa sa balahibo nito, dumiretso sa balat hanggang sa kanyang mga laman. Ang aswang ay naglabas ng isang nakakapanindig balahibong sigaw. Ang dugo nito ay sumabog, maitim at malapot, sumambulat sa mga uhay ng palay. Ang nilalang ay umatras. Ang mga pulang mata nito ngayon puno ng takot. Ang kanyang sugat ay malalim at alam niyang hindi ito magiging madali para sa kanya. Ramdam ng nilalang ang nalalapit niyang katapusan. Sa isang huling pagtatangka, ang aswang ay tumalon, hindi para lumaban, kundi para tumakas. Mabilis pa din itong kumilos palayo. Kanyang malaking pangatawan ay babilis ding nawala sa dilim ng kagubatan. Subalit nag-iwan ito ng bakas ng maitim na dugo sa lupa. Hindi na ito hinabol ni Salvador.
Alam niyang sa pagkakataong ito, sapat na ang kanyang ginawa. Ang nilalang ay natalo niya kahit na ito ay nakatakas. Hinihingal siya at siya ay napaupo. Ang kanyang kataway nanginginig sa pagod at sa sakit. Ang sugat sa kanyang balikat ay napakalalim. At ang kanyang tagiliran, ramdam niya ang pagkadurog ng kanyang mga tadyang. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ang pangarit ay mahigpit pa rin niyang hawak. Tiningnan niya ang mga aning palay. Maayos at ligtas pa din ang mga ito. Salamat po, Panginoon. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Pinipilit niya ang kanyang sarili na lumakad. Ang bawat takbang nagdudulot ng kirot. Ang kanyang mga anting-anting ay tila lumamig na. Ang laban natapos na. Ngunit ang pangyayaring iyon ay mananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Bumalik na siya sa kaniyang bahay. Ang kanyang bawat paghakbang ay mabagal at maingat. Ang dilim ng gabi ay tila mas matindi ngayon. Sa pagdating niya sa kanilang kubo, ang liwanag ng gasera ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Leticia sa bandang labas, naghihintay. Kanyang mukha puno ng pag-alala. Salvador, bakit ang tagal mo? Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may bakas ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng asawa, hindi na niya naitago ang pagkagulat. Ano nangyari sa'yo? Tumayo ito ng mabilis at tumapit sa asawa. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa balikat nito. Hindi na napigilan ni Leticia ang luha na makita ang dugo at ang malalalim na sugat. Nakalaban ko ulit ang aswang. Natalo ko to. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Pero nakatakas pa din ito. Ang mahalaga, buhay ka, sagot naman ng asawa, habang ang kamay nito ay maingat na humahawak kay Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, kaya inayanan nito na gamutin ang sugat ng asawa. Pumasok sila sa loob ng kubo. At dahil sa liwanag ng gasera ay nakita ang bawat galos at sugat na katawan ni Salvador. Ang kanyang mukha punong-puno ng galos. Ang kanyang braso may malalim na hiwa at ang kanyang tagiliran namamaga. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay sa kanyang balikat na patuloy pa rin ang pagdurugo. Mahinahong nakatitig si Leticia sa sugat ng asawa. Sinisikap na itago ang kanyang takot. Kumuha siya ng malinis na tela at isang palanggana ng tubig. Sanay na ito sa paggamot kahit ang mga sugat na ito ay kakaiba. Bilang isang asawa ng albularyo, alam niya ang panganib kaakibat ng trabaho ni Salvador. Habang nililinis ang mga sugat, impit na ungol na lamang ang nagawa ni Salvador na ikinukubli naman niya sa mga umis upang hindi mag-alala si Leticia. Kinuha ni Leticia ang dahon ng mga gamot na laging nakahanda sa kanilang bahay. Sinimulan niya itong durugin. Ang amoy ng mga dahon ay kumalat sa hangin, isang amoy na nagbibigay ng ginhawa. Ipinahid niya ang dinurog na dahon sa sugat ni Salvador. Ang malamig ng pakiramdam ay bahagyang nagpawala ng sakit. Ang gabi ay lumipas ng dahan-dahan at ang tanging tunog ay ang huni ng makuliglig at paminsan-minsang ungol ni Salvador habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Ang naging laban niya ay mahaba at masakit. Ngunit sa piling ng kanyang asawa, alam niyang kakayanin niya ang lahat. Oo, ang aswang ay nakatakas. Ngunit sa susunod na pagkakataon, masanda na siya.